Good morning mga kagandang buhay. Ang oras po natin, pasado alas 7. At very happy po ang kagandang buhay ninyo dahil after all ng struggles mga kagandang buhay sa pamimili, during that election time, pagkatapos mga kagandang buhay, wala pong parada ng mga hayop masyado sa mga stockyard. Kaya paunti-unti lang po ang pagbili namin. So ngayon, nakompleto na po ang 50 na mga baka at excited na ba kayo na malaman ang mga presyo ng bawat ear tags mga kagandang buhay? Inaanyayahan ko po kayong samahan niyo po ako ngayon, tingnan ng ating cowboy ang mga ear tag at sasabihin ko naman sa inyo ang mga presyo para meron na naman tayong matutunan sa episode na to pagdating po sa katay at sa recovery. So, samahan niyo po ako mga kagandang buhay. Okay, mga kagandang buhay, tinawag na natin ang puging si Bim Bem, anak ni Castor, mga kagandang buhay. So, tingnan na natin ang mga ear tag ng mga baka dito. Bim, halika na, Bim! Ano, Bim? Ito muna, Bim, oh. Ito muna, Bim. Ilan ba dito? 17? 15? Mayroon pa dun sa ano eh. Sa may kalsada. Tingnan natin, may kudigo ako dito, pinadala ni Kabiyang Roger. Ayan. Mas maganda kasi mga kagandang buhay yung makita natin yung mga ear tags. Ang daming damo dito, Bim. No? Pwede na itong wag ko pa yan. Okay, inumin na lang mamaya. Pero yung iba dun sa baba. So kahit hindi na tayo mangumpay? Kahit hindi na daw tayo mangumpay, Manager Mio. Ay! Hindi maiinitan ngayong araw si Manager Bio. Dahil kahit wala na daw kumpay. So, ayan, tingnan mo, Bim. Ayan, nakikita ko, 039. 039, nakikita ko, mga kagandang buhay. Kanino yan? Parang wala ditong 039, ah. Aww. Ito lang ang mahirap, mga kagandang buhay. Ha? Kay Kabiyang Winnie. Oh. Ayun, mga kagandang buhay, 48,000 ang taba. Wala lang kasing nakalagay dito kung saan niya to nabili. Kasi nga, bumibili si Kabiyang Winnie ng mga baka sa Dawis. Dawin pala doon sa pinsan niya. So, tutukan mo yun, ito. Ayan. 039, 48,000. Yan o. Oh, grabe. Ang lakas kumain. Parang hindi man lang nagbiyahe. Kahapon pa sila ito tinugway dito. Saan ba ito galing kanina? Grabe, 48,000 mga kagandang buhay, oh. O minsan, bili na natin ito sa stockyard, mga 50 mil, ganyan. So, iba talaga yung presyong bukid ni Kabiyang Winnie. Ito dong. 044, kabiyahing beautiful. Bio. Pila? Kanino yang baka? Kay Winnie pa rin. 46,000. Ang layo. Ang layo ng ano, no? Ng katawan. Mataba yun. Ito, medyo mataas lang ang katawan. Mahaba, di ba? Mahaba ang katawan pero manipis. 46,000 mga kagandang buhay. Manipis ang katawan niya. Siguro nadali na naman ito si Kabiyang Winnie. Pinainom na naman ito ng tubig kaya kumapal ang tingin niya. Oh no! Nipis mga kagandang buhay ang katawan. Compared sa 48K niya, oh. Grabe.
Sulit ang katawan nitong 48,000. I'm sure mga kaganabuhay, panalo tayo dito. Yay! Oo. Yo, dito sa taas, meron pa. Tingnan mo nga, Dong. Tingnan mo na ni Bimbim. $008. 008. Magkano? Kaninong baka? Kay Lilan? 45,500. Ang haba din ang katawan nito. 45,500. Oh. Mukhang pareho sa baka ni Kabeng Winnie. Di ba yo? Mukhang kamukha rin siya nung ito oh. 46. Oh, 500 lang ang diferensya. Mukhang pari-pariho lang ang ano, tamanyo. Sige. Doon tayo sa baba. Para may matutunan na naman si Manager Bio. Pagkatapos katayin itong mga baka na to. Sulit talaga itong 48K ni Kabiyay Winnie. Tingnan natin ang recovery nito mga kaganabuhay. Tapos ang bilis pa kumain oh. Oh, AirTags. 021. Naka-package. Kaninong baka yan? Kay Boss Roger? Magkano ang presyo ng apatan? 208. Apatan po ito mga kaganabuhay. Yan. Itong itim, hindi natin malaman ang ano niyan. Ang presyo niyan dahil apatan sila eh. Ito oh. Ang daming ano talaga dito, damo. Sige, tingnan mo dong. Ano to? 058. 41,000 baka ni Winnie. 41. Minsan-minsan lang yan matalo si Kabiyang Winnie. Di ba, Kabiyang Bimbim? Minsan-minsan lang matalo si Kabiyang Winnie. Bawi naman sa iba. Wow! Matalo sa isang baka. Manalo din naman ng mga 13,000 sa isa. So, 41,000 ito yo. Payat ito yo. Payat. Aww. Oh, maganda itong katawan dito sa taas, oh. Ito kaya, Bim. Tingnan mo na kaagad yo. 023 ito yo. 023. Hala, hindi ba tayo mapagalitan dito sa saging, anak? Oh, no! Okay, Dalawahan? 94,000. Kaninong baka? Kay Boss Roger, dalawahan. Magkano? 94,000. So, hindi rin natin mabibigyan to ng ano, ng presyo. Dito? Uy, nagpapang-abot sila dong. So, titingnan ni Ulong ang AirTag. 072. May mga wild pa na ano na talong ba yan, lo? Ay, hindi. Mukhang talong lang. Magkano? 47? Sabihin mo kaagad kung kanino. Ha? Kay Winnie. 47K. Maganda din. Maganda din ang katawan, oh. 47,000. Ang kapal ng damo dito. Makarelax nga mga baka natin. Magkano yun, yo? 40,000 kay Winnie? 074 lang? 40 lang to? 074 to lang? 40,000 lang yo? Sigurado ka? Ang laki. Tingnan mo muna. Baka nagkamali ka lang ng AirTag. 074. Magkano lang? 40,000?
Tapos lalaki pa. Naku, tsamba. Tsamba ito ni Winnie, oh. Tingnan mo, lalaki pa. Medyo manipis lang talaga siya. Pero ang laki ng kasko niya, yo. Palagay mo, yo, panalo? Ay, sabi ni Biyo at saka ni Ulong, panalo talaga si Winnie dito sa 40,000. Wow! Grabe si Winnie, oh. Baka nagkamali lang tayo, yo. 074 talaga, no? Tingnan mo muna, baka may 074 sa iba. Oh. Baka kay kabiyahing kasi mayroong mga eartag dyan, parehong numero. Pagkatapos, iba lang ang kulay. Orange man ang kulay yan. 774. So, sure na sure, orange din. Dahil malang kulay yan. 074, orange. Walang ibang ano. O, diba yun? Walang iba, mga kagandang buhay. Nako. Ang galing ni Kabiyahing Winnie. Ito kayang nagtatago-tago. 054 ito yo. Nagtatago dong eh. Oh, ipakita sa atin ni Bimbim. Anong number nun? 054. 50,000 kaninong baka? Kay Winnie po, mga kagandang buhay. Kasi ang baka po ngayon ni Kabiyahing Winnie, 25. Kaya sigurado, pag may talo man dito sa mga napamili nila, bawi yan ng mga napamili ni Kabiyahing Winnie. Ako, ang taas ng porsyento ng tiwala natin kay Kabiyahing Winnie. Almost sure ball kasi siya mamili. Iiwanan niya yan kapag kamahal at hindi makapamasahe. Magkano yo? 50. 054. Itabi mo nga dito sa 40,000 niya, dong. Parang di nagkakalayo, dong, ha? Ano diferensya, dong? Ano diferensya? Ha? Uy! Dong, mukhang malaki pa itong 40,000. Anong nangyari kay Kabiyahing Winnie? Baka binulag niya ang farmer dito. Ang laki. Ayun ang 50. Ang tingin ni Kabiyahing Winnie. Ang tingin nito ni Kabiyahing Winnie. Dong, palagay mo, Dong. Sino mas malaki? Oh, kahit yung cowboy natin, si Bimbim, oh. Malaki daw talaga itong 40,000 ni Kabiyahing Winnie. Wow! Oo. 50,000. Mukhang gutom pa ito sa 50,000, Dong. Oo, mas mataba pa si 40,000. Alam nyo, mga kaginabuhay, bakit nagkagayon? Kasi sa estimate, meron kasing mga baka na yun, kagaya niya, no? Payat pala. Malaki tingnan ni Kabiyahing Winnie. Yun naman, dahil medyo itim, baka maliit sa tingnan ni Kabiyahing Winnie o baka nakatsamba lang rin si Kabiyahing Winnie. Ganyan. So, hindi pari-pariho yung bili ng mga baka natin. Merong panalo, merong makapamasahe lang. Meron namang, of course, tsumamba, pambawi. Akit tayo doon, no? Ano yan? Itlog! Itlog na ano yan? O sige, kunin mo. Itlog ng ano? Ano yun? Itlog ng tikling na ibon? Eh, patingin nyo. Oh, parang pugo din ano, pero malaki. Laki pa sa pugo. Buti din napaka ni Dudong. Oh. Paalaga mo kay Kwan, oh. Kay Joseph para may ano siya, may resistensya sa pag-drive. Dito pala yan sila nangingitlog. Mga ibon ba yan, mga kaginabuhay, ng haba ng sikina?
kulay puti. O dito naman tayo mga kagandang buhay sa baka ni Kabiyang Roger. 54 daw ito. May eartag na 014. 54,000. May ano ba? May laki ba itong baka na to? Mahal ito mga kagandang buhay. Mahal pagkakabili ni Kabiyang Roger dito. Oh no! 014, 54,000. Mahal oh. Ay! Oh no! Mahal ang pagkakabili. Nagalit yata mga kagandang buhay at sinabihan nating mahal siya. 054. Dapat mga 50 mil lang ito oh. Ito long. 042 ito. $45,000 ni Kabiyang Winnie. 54,000 ni Kabiyang Roger. 9,000 diferensya. May waga ang timbang ng mga baka. Pero alam na kaagad natin kung may panalo o wala. Itong 45,000 ni Kabiyang Winnie, ang laki po talaga ng ano nito, ng tsansa na manalo. Pero itong 54,000 ni Kabiyang Roger, sana nga mga kagandang buhay, pamasahe lang. Aww. So, natingnan na ni Ulong. Ano ang eartag nito, Long? Yung puti dyan sa unahan? 045. Magkano ba yo ang presyo? Kaninong baka ito? Kay Winnie, 52,000. Eartag number? 045. Magkano? I-check mong puti. 52. Ah! Grabe. Parang nilampaso lang yung baka ni Kabiyang Roger sa 52,000 ni Kabiyang Winnie. Ang layo ng diferensya dun sa 54 ni Kabiyang Winnie yo. Ani Kabiyang Roger? Ang layo talaga ng diferensya dun sa 54,000 ni Kabiyang Roger. Ay, yung katabi niya, oh. 022, magkano yon? Kasama yung kay boss. Na magkano? Yung 208 na kasama. Magkano? Oo, 208. Anong eartag dito? Ha? 022. Bawasan mo kasi nag-aaway sila, oh. Oh, no! Bimbim, nag-aaway na dito, Bimbim! Saan na kayo si Bimbim? Oo. Sige pa, Long. Oo. Nanipa pa, Long. Oh, no! Oh, nanipa pa. Sinipa ang 52K ni Kabiyahing Winnie. Oo. O saan kabila? Baka abot din dyan. Oh. Ayan. Dyan. Sige, may mga kahoy-kahoy dyan, Long. O, maging cowboy ka na, Long. O, iklian mo lang, Long, ha, dahil baka maabot naman yung sa kabila. 52,000 ni Kabiyang Roger, ni Kabiyang Winnie, oh. Ito nga, kasama ng kay Roger, no? 022. Tingnan ng ating editor ito. I-flash niya yung kasama. Naka-package. Kaninong baka yan? Kay Boss Roger? Magkano ang presyo ng apatan? 208. Apatan po ito mga kagandang buhay. Ayun. Ito na ba lahat? Ang ating mga baka dito? Sige, puntahan natin. Tapusin lang ni Ulong yung pagtali. Long, baka sila namang dalawa yung magpang-abot, Long. Ayun o, babaan mo ng kuti, Long. Layo ba? Sigurado ka? Malayo daw. Oo nga.
Grabe yung 52,000 ni Kabiyang Winnie. So, sa mga itsura pa lang po ng mga baka ni Kabiyang Winnie, hindi pa nakakatay, makikita kaagad ng mga tao natin na maganda ang katawan. Oh, 52,000 compared po sa, yan yun naman, 54 ni Kabiyang Roger. Oh, yung itim na 54,000 Kabiyang Roger, ang liit ng katawan. Kita mo naman long, no? Layo ng diferensya. Grabe talaga bumili ito si Kabiyang Roger. Sigurado na naman ang pagkatalo dito. Oh, no! Yun. Tingnan nyo. Ang diferensya. Yan. Tinututukan po natin mga kaganabuhay para magkaroon po kayo ng idea. 52,000 versus 54,000 ni Kabiyang Roger. Layo ang diferensya. Ito na tingnan natin nyo. Ito yung kasama sa 208. Oh. Ito yung kasama sa 200. Ibahan tayo sa 140,000. Ang 208 kasi pang-apatan yun, di ba? Number 15 lang. Number 15 ito. Apatan kasi yun, 208. Sana bumawi din si Kabiyang Roger Pero alam nyo mga kaganabuhay, lagpok kaagad siya. Yo, sa tingin ko lagpok siya dyan sa 54 niya. Aww. Layo ng tsura sa 54. Parang 45 lang po ang kanyang pangangatawan. So sa tingin po natin na 45 ang kanyang pangangatawan, tama po ba si kabiyahing Solos Ganambuhay niyan? May basihan kaya ang ating tingin? So meron pa tayong mga baka doon sa baba. Puntahan natin. Kasama naman natin si Manager Bio at si Ulong. Long, halika na. Huwag ka na dyan tumingin-tingin ng Indian Mango. Wala pang bunga, oh. Bulaklak pa lang. Ayun. Price reveal natin itong mukhang kabayo. Kanino kayang baka ito? Ear tag number? 023. Mukhang kabayo ito Ibahan sa 94,000. O kasama sa 94,000. Ilan ba yung 94,000? Dalawa. Dalawahan kay Kabiyang Roger. Yung 20 kanina tapos 23 ito. Oh, 020 tsaka 023. Yun, 94,000 kasama ito. Oh. Baba tayo mga kaganabuhay, oh. 049 daw ito. Kitang-kita agad, oh. Pinakita niya yung kanyang ear tag. 049. $60,000? Kay Winnie? 60,000 po ito kay Winnie. Doon muna tayo lang sa kabila. Doon, oh. Oh. Yan, 60,000. Lord John, magkumpay pa rin kayo. Walang kumpay dito yung ibang baka. Ang daming napier doon. Kumpayan pa rin ninyo para mabusog. Oh, ayun. Ang mga cowboy natin. Ito yung kanilang service. Inuwi natin mga kagandang buhay. Para makakumpay sila. Sabi ni Bimbim, kahit hindi na daw kumpayan, pero dapat kumpayan pa rin nyo. Hindi pa rin sila mabusog nito yun, oh. Hindi pa rin sila mabusog. Oh, meron pa pala ditong tatlo sa loob. Siguro ito yung mga supla dito na mga baka. Kasi hindi nila binababa eh. Ayan yun, oh, kitang-kita yung kanyang ear tag. 020. Kasama ng 94. Kasama ng 94 na dalawahan. 23 at 20 daw yan. Dalawahan. Magkano sila? 94. Hindi makikita itong isa. Yan yun, mga kaganabuhay pagka mga maldito. Hindi na yan binababa. 052 yung sa gitna. Ay, ito.
Grabe, hindi pa nila ito napakain. Oh no! Hmm? 33.5 ito kay Winnie. Winnie, 33.5. So, kailangan talaga pakainin nila itong sa taas. 33.5, no? Kabiyahing Winnie. Ayos talaga. Kaya nga sabi ko kay Kabiyahing Roger, si Kabiyahing Winnie yung i-prioritize niyang mamili. Kasi malapit sa katotohanan yung mga baka ni Kabiyahing Winnie eh. Kaya ang nangyari, ilan yung baka dyan ni Kabiyahing Winnie, no? 25, tapos kay Kabiyahing Roger, 13. Siyam kay Kabiyahing Lilan, tapos may korpo silang 3. Yung nabili sa farmer. Dong, ito dong, wala pang kain dong. Kaya kailangan yung kumpayan. Payan nyo dyan. O yan ang kumpay boys natin. Balik mo dyan yung mga, nila ha. Sanggot, dalawa lang kayo may sanggot? O, sige, sige. Payan lang ito okay para makakain talaga, mabusog talaga. So, dito po si Lord John ngayon, mga kaganda buhay, kasi pinapasyal ko sila ng pamilya niya sa Boracay. At nakatatlong araw din sila doon. 3 araw kayo doon, ha? O, 3 araw. 3 gabi. Sila Lord John doon na nag-bisita sa Boracay. Yun. So, mangumpay sila. And during the time, mga kagandang buhay na nagbabiyahe kami ni Lord John, kasi nga, sabi ko, ihatid mo ako dyan. Dala namin yung blue na yun sa sasakyan. Tapos naisip ko, dahil wala pa namang biyahe, dahil nga na-delay, andun yung 2 truck, ito, at mauuna naman na magbiyahe si Joseph. Sinabihan ko si Lord John na ihatid ako at the same time, dalhin niya yung 2 anak niya at yung asawa niya sa Boracay. So, hindi ko sukat akalain kasi 6 months pa lang yung anak ni Lord John na talagang sasama yung asawa niya. Kasi siyempre mahirap pong magbiyahe ng ng maliit na bata. Pero sumama, and then, nako, Manager Bio, nung nasa na kami, nung nasa daan na kami, na napansin ko na yung anak niya may hika, yung 6 months old niya may hika, at saka halos di na makadidi sa hika. Grabe pong ubo, asthmatic, mga kagandang buhay. So, dahil nga asthmatic rin, si Rohem Care, yung bunso namin ni Kabiyahing Roger, alam ko na kaagad yung tunog ng asthmatic na ubo. And then, tinanong ko po yung asawa ni Lord John kung napadoktor na. Sabi niya, napadoktor na, pero ayaw talagang mawala yung ubo. So, amoxicillab, ang dami yun eh. Ang daming gamot ang binigay na antibiotic. So, di pa rin nawala yung hika at saka ubo. So, nakita ko nahirapan yung bata sa paghinga habang nagbibiyahe kami. And then, nung nakakita ko ng mercury, mga kagandang buhay, nag-stop over po ako. At binilhan ko po ng portable na, na pausok yung bata. Nebulizer. 2.6 yun. Tapos bumili ako ng 5 na salbutamol na pampausok. And then pinausukan ko kaagad yung bata. Nakatulog. Every 4 hours, pinausukan namin hanggang nakarating kami ng Kalibo. And then, nung nakarating kami ng Kalibo ng 3 a.m., natulog muna kami sa apartment ni Tracy, and then, pina-check up ko po siya. Mga kagandang buhay. So, tuwang-tuwa po yung asawa ni Lord John. Pina-check up ko siya sa doktor ni Rohem, sa pedia doktor ng mga anak ko. And then, niresitahan siya ng prednisone for 3 days, and then cetirizine, and meron pong 2 pausok. So, alternate po yung pausok na yon. And then ngayon po, ika-5 days nila dito sa akin, bago po kami umuwi, or sila umuwi sa Negros, ipapa-check up ko po ulit para malaman kung okay na ba yung gamot dahil nakita ko po na hindi pa okay ang bata. So, wish ko sana na mabigyan ng
maintenance yung bata, kagaya kay Rohem, yung Seretide, na nung maliit pa si Rohem is 1 pop in the morning and 1 pop in the evening dahil yung anak po ni Lord John is sensitive sa mga scent and prone sa allergy, mga kaganda boy. Kasi nga, di ba, nakwento ko sa inyo na nung pinanganak ang bata, 1 hour po siyang ni-revive. So, pinatututukan ng doktor ang behavior ng bata. Kung kung normal. Kasi baka naka-apekto sa bata yung nakulangan ng oxygen yung utak. So, nakita ko po mga kagandang buhay ng bata, parang late. Yung 6 months na siya, pero hindi pa siya gaanong nagre-react sa pagkinausap mo siya. Meron siyang eye contact saglit lang and then hindi masyadong tumatawa. So, unlike sa mga 6 months na normal talaga silang pinanganak na hindi nakaranas ng naranasan na revive. Eh, yung 6 months po talagang masarap ng kausapin. Pero yung kay Lord John, medyo hirap. Medyo po siya, yung tinatawag na nabibili mo lang yung reaction, mga kagandang buhay. So, dahil naman, pinagsisikapan ni Lord John na mabili yung nan na gatas. So, naawa nga kami kay Lord John kasi yung sweldo niya, parang sakto lang sa gatas. Kaya binilhan ko ng 1 week consumption na gatas. Tsaka siyempre, marami tayong binili-bili sa kanila, binigay-bigay ng mga damit sa kanila, mga kagandang buhay. In that way, napapakita natin sa ating mga tao na pamilya tayo. Pamilya tayo, mga kagandang buhay. Yun. Kasi masarap yun, maramdaman nila na tinuturing natin silang pamilya dahil of course, hindi naman maging successful yung biyahe kung tuliro yung isip ng driver natin. At mas maganda po talaga na concern din tayo sa mga anak niya, sa asawa niya, yung mental nila na, alam mo naman yun, hindi natin nakikita yung mental ng isang tao eh. Oo. Kaya kahit sa mga binata ko, mga tao dito, kahit love life nila, tinatanong ko. Kasi, mas magandang ma-advise sila, mga kagandang buhay. Sige, tingnan natin ito. Naghihintay na si Ulong sa atin, nagchika-chika tayo konti.